San Voice Choir. Yung grandstand sa Luneta, pinuno natin yun ng buong choir, 3,000. Umuulan pa. Abay, inamit yung we have a joyful sound. Nandun ba yun? Sino nandun? Wala. Nandun kayo? Wow, matatanda na rin pala kayo. Sige po. Jesus says, sabi ng mga kumbiro, tumayo ang mga balahibo namin maganda. Ano lang yun. Paano 200 member orchestra. Amen? Yung Bicol, lahat sila pupunta dito. Okay? Praise God for that. Medyo lower pa yung voice. Medyo nag-healing. Okay. Now, palagay ko simulan na natin to. Maliit itong monitor ninyo. Pero okay na yan. No? I will take your theme. Keeping the Father's business. Or keeping the Father's faith. Okay? Wala namang iba. The Father's faith. Okay? So, maganda itong picture dito. Dalawa natin yun. Ayos Okay. Well, keeping the Father's faith. But, ang pag-usapan natin, itong sinasabi dito, nakikita niyo ba? No? If we would be keeping the Father's faith, kinakailangan alam natin kung ano tayo at sino tayo. Okay? If we are to do the Father's business, saan sinabi ng Panginoon yun? Ang Panginoon, 12 years old, dinala siya sa templo. Tapos nawala daw siya. Pero nung masumpungan nila, the Lord Jesus Christ was talking with scribes and doctors. Hinahanap sila ni Joseph at ni Mary. Pagkatapos sabi ng Panginoon sa kanila, ba't nyo ba hinahanap? Wish you not that I am about to do my Father's business. So yun yun. At hanggang sa panahon natin, we simply do the Father's business. However, if we are to do the Father's business, we should know who we are and we should know what we are. Amen. Ang taong may identity problem, malaki ang problema. Right. Okay? Ibig sabihin, kahit na anong pangalan pa ilagay natin, kinakailangan, hindi natin nakakalimutan kung sino tayo at ano tayo. Amen? Amen. Ako, malaking problema yan ng mga tao ngayon. Hindi nila maintindihan kung ano sila. Okay? At sana wala sa atin ditong confused kung ano tayo as churches, as ecclesia of the Lord Jesus. No? And, as children of God. So, kinakailangan pag-usapan natin ito na maayos. Anong oras ako dapat natapos? Praise God. Amen. Praise God. Basta praise God. Okay, anyway, mamaya pa yung ating teksto. The New Testament church is one institution on earth, so designed and established with the highest purpose, compared with all other institutions on earth. Right. The New Testament church, palaging term ni Tata yan. Pero sa atin yun, we simply call it the ecclesia. Okay? So, ibig sabihin, tayo, the ecclesia, is God's institution. Listen, we are not an institution of man. Right. What you are, a Central Baptist, Bible Baptist Church, you are not simply, an assembly here. No, you're not. You are an institution of Christ. Okay? At kahit pa kung sino ang maging pastor, can you imagine ang tatalon na wala si tatay? But we did not deviate from what we are. Amen? Pero din dito, matatanda na yung mga pastor. Yan yung mga itsura. Alam niyo ako, pumapasok na ako sa edad na nung si tatay ay namatay. Ayun na, yun ang edad ko Sabi ni Pastor Benny at ni Pastor Hermes, kasi nung araw binibiro ko sila.
Eh, nung araw, si Pastor Benny, 68. Si Pastor Henry, 68. Ganun din. Sabi ko, Otol, si tatay namatay, magsi-69. Ang bihira ka. Eh, ngayon, nandun na ako, nakahan ko sa sila. Sabi ba naman sa akin, Otol, hanggang dyan ka na lang. But whatever. We want the next generations to be strong. Amen. Because we need to continue keeping the Father's business. Amen. Okay, we need to understand where we are coming from and what we are. Okay? In Ephesians 3:21, paborito ito ng mga Baptist, ng mga Bible Baptist. Okay, tayo lahat. Let's read this. Okay? Ephesians 3:21. Recite with me. Ready? Go. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. In 2 Thessalonians 1 and verse 12, ito ang sinasabi ni Paul doon sa Church of Thessalonica. Ready? Recite with me. Go. That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you. Yan ang palagi kong dinidiin. For what we are as Lighthouse Bible Baptist churches, as Grace or Central Bible Baptist churches, it is the name of our Lord Jesus Christ who should be glorified in our midst. Amen. Ang kanyang pangalan. And ye in Him, tayo na nasa Kanya, sangayon, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Amen ba? Amen. So itong mga bagay na ito ay dapat tanganan natin ang matibay. 1 Peter 2:9. Everyone, read, go. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ano ibig sabihin ng peculiar? Yan, peculiar. Bilugan natin. Parang hindi nakikita na masyado yung bilog ko eh. No? Peculiar. Anong ibig sabihin ng peculiar? Kakaiba. Ibig sabihin ng peculiar. And don't you forget this. Sapagkat sa Lighthouse palagi kong ginagamit itong peculiar. No? Ang ibig sabihin ng peculiar ay hindi weird. Ang ibig sabihin ng peculiar, above the usual. Ano man ang palalagyan, lagi kang angat. Above the usual. For example, if the world is sitting down, then we should be standing up. If the world is standing up, then we should stand out. Can you stand out? Okay? If the world will be standing out, then we should be outstanding. Tama? If the world will be outstanding, then we should be the standard. Yun ang ibig sabihin ng peculiar. Hindi yung kamote, hindi sila ang tuktok niya. Amen? Okay. So yan. A peculiar people, go on ahead, go. That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ayun, kaya lighthouse tayo. Amen? Ang DNA natin yan, pare-pareho. So, kaya dito, pinakasentro ito. I'm looking forward, yung sinabi ni Pastor Herbert, pagpatayo kayo ng mas malaking auditorium. Go for that. Eh, nung tinayo namin yung building sa Tatalon, ilan pa sila napunta na sa Tatalon? Oh, yung iba, hindi pa. Akala nila sila ang kukote ko eh. Dami-dami naman. 22 poste, yung mga poste, gano'n. Isang metro. Ewan ko pa sa inyo mga engineer, pagkailan kayo. Oo. Pero, kita ninyo, tayo nagsimula na kayo. Kaya mga buildings ngayon, ganyan na. Naprueba na pwede palang mangyari yun. Okay? Ano, tatayo na lang kayo habang nagpipreach ako? Hindi, nalangin tayo. Kakilang Diyos, maraming salamat po. Lord, it thrills my heart to be with your people here. And to be with the rest, Lord, of the Culiano preachers,
the rest of the family, dear God, and all those related to Lighthouse. Thank you, Heavenly Father, that they are celebrating their 22nd year. Thank you that we see the grace of the Lord Jesus Christ in them. Bless us now with your message. In Jesus' name, amen. Now, maaari na kayo maupo. Okay? Now, alam niyo, pag nag-preach ako, madalas nagkikwento na lang ako para mas maintindihan ng marami. Okay? Ilan ba sa inyo rito ang, ano ba, high school pababa? High school pababa. Oh, baka nasa lupa sila. Ilan ang kolehiyo? Oh, good. Makapansin ko maraming kalalakihan yung kayo. Maganda yun ha. No? And then, ilan ang mga nagtatrabaho na ng mga singles? Okay. Ilan ang mga adults? Very good. Ilan ang mga lola at lola? Abo, wala. Ha? Ano? Mag-aalaga. Mga lola at lola. Okay, anyway. Ibig sabihin, kasi ang ecclesia naman, a church, no, is composed of people. Amen? Ibig sabihin, alam natin, hindi tayo umaalis sa ganong definition what an ecclesia is. No? Gusto rin natin na pero magandang building ang ecclesia, ang church. Hindi ito yung church. Kayo ang church. Amen. Sabi ko, pagandahin natin yung mga building natin kasi it is reflective of what we are in our lives. Amen? Kapag maayos yung inyong building, sabi ko, hindi maayos yung buhay niyo. Amen. Alam niyo kung paano kayo makapagsasama-sama na maayos. Amen? Makapagtutulungan. Makapag-minister sa bawat isa. Kasi ito namang building na ito, maraming parte. Tama? At yung mga parte niyan, nagtutulungan sa bawat isa. Hindi ko pwedeng sabihin na yung bin niya sa gitna, yung bin niya, bin. Hindi naman pwedeng sabihin, ayoko maging bin. Gusto ko maging bintana. Hindi pwede yun. Tama, ano? Kaya kahit hirap na hirap yung nakatulog na ng positive, iangat yung bin. Kaya isipin mo, ano, Jedel? Yung bang bin, yung poste niya, bigat-bigat mo naman, ayoko na dito. Hindi pwede siya nasabi yun Nandiyan siya, hindi siya umaalis. Tama? Kahit, kita nyo, alam niyo kung bakit hindi siya umaalis, yung poste niya sa gitna? Kasi mga nagtatago sa likod, pero kaya kayo magtago. Anyway. So, yun. Ang bawat parte ay nagtutulungan, nagmiminis na sa bawat isa. Bakit? Because walang pagdududa ang bawat isang parte sa kung ano siya at sino siya. Tama? Amen. Wala tayong identity problem. You see? Alam niyo ako, musikero ako. Pag musikero ako, at alam ko kung ano ako, uupo ako dyan. Pag alam ko ako yung mga awit, kaya umabit ako kanina, ba't ako mahihiya? Tama? Hindi naman na kailangan tawagin mo. Aawit ako. Galing yun. Kaya alam, siyempre may programa, alam na lahat, aawit na lang. No? Pero ang sinasabi ko, ang pinagsisikulan niya, ang pinagagalingan niya, yung wala tayong problema kung sino tayo at ano tayo. Kaya matibay na matibay ang isang gawain kapag ang lahat magmula sa pastor, isipin mo kapag ang pastor may problema sa kulta siya. Di ba? Bihira Sabi nung isang Ma, hindi naman niya ako pupunta sa church. Sabi nung nanay niya, pag hindi pwede yan, dapat nandun ka. Ma, pagod ako, puyat ako. Dami kong trabaho nung sabi ko, anak, hindi pwede nang wala ka doon. Kumain ka, ma. Pwede ba magpahinga lang ako ngayon? Nababagod ako, dami kong puyat. Anak, hindi pwede. Ikaw ang pastor Okay, di ba? Siyempre mo ko yung pastor mismo may ganong problema. Amen? Kung estudyante ka, no? Pero akala mo teacher ka, may problema mo.
Diba? Eh, kung teacher ka, akala mo ikaw ay estudyante. O, ibig sabihin for whatever we are in this world, kinakailangan mga kapatid, wala tayong problema sa kung sino tayo at ano tayo. This is what I have been saying. Because, hey, can you do the Father's business without understanding who you really are? Kaya itong mensahe ito, ang pinagkagalingan nito, yung core natin, yung core. Alam niyo, kanina umaga nag-preach ako sa tatalong. Sabi ko, ang problema natin ngayon, maraming tao, they ask the question, I need to discover what I am. Pwede ba yan? Meron pa mo sa Australia? No? Oo. Pag-iira. Bakit? Hindi tayo ganun. Sometimes, people, they allow some things to make them. You know what I'm saying? Pinapayagan nila na yung iba ang magdikta kung ano sila at sino sila. Eh, ba't kinakailangan mangyari yun? Ang sabi nga ni David, we are your people. It is you who make us. Amen. Eh, pero kita nyo, nagtanong pa sa yung ChatGPT, tanong pa. Dear ChatGPT, please tell me who I am. Sabi ganyan, with all the information and the data you have gathered concerning me, tell me who I am. Abay, tinanong ba yung ChatGPT kung sino siya? You know, some people, lumalabas dito, they are different forces that make them. Some people are made by fears. Yung takot. Okay? Ang mga ibang tao, nagiging sila kung sino sila sang-ayon sa kanilang takot. Anong takot niyo? Ha? May mga mananampalataya. Akin ba naman yan takot sa patay? Diba? O yung may allergy kung saan. Diba? So, masyadong defensive. Kung halimbawa, siguro, inapi siya. Inapi. Nabuli. Siyempre, ayaw niya na mabuli. Natatakot siya, mabuli na naman siya. Okay? May mga tao, natakot sila magkamali. Siguro, nagkamali, pinagtawanan. Oh, meron bang gano'n? Mag-special number, nakalimutan mo. Oh, pagkatapos, siyempre, nahihiya ka. Hindi mo na inulit kasi natakot ka na mapahiya. Yung takot na takot kang mapahiya, takot na takot kang masisi. Andiyan ba kayo? Amen. Takot na yung ayaw mo. You become overly careful, too careful, layo ka na. Kaya, kahit member ka dito, lahat ginagawa sabi. Ayoko pa sa makamagkamali ako. Nakakahiya naman. May mga taong ganyan. They are made by the fears they have. Correct? Sabi ko nga kanina ako lumaki akong hikain Ang sabi ng nanay ko, anak, ikaw, kaya ka hindi hika kasi marumi. Huwag kang, pag may alikabok, huwag kang aalis dyan makakaalis ko sa alikabok. Diba? Para pag sinasabi sa akin, yung mga pangit, lumayo ka pangit ko, ayun ko sa pangit, ganyan. Nakakagano ka ba? Hindi! Kinakailangan mo overcome natin yan. Right. Kung mahina ang katawan mo, di ba nakasunod ang metabolism mo? Ganda naman ang mundo Kaya hindi tayo dapat binabalot o dinidefine ang ating mga tao. Meron ang mga tao dinidefine sa mga success nila. They are too driven to be successful, to be wealthy, kaya nung nawala ng mga yaman, nagpapantay. Bakit? Because they are too engrossed for success so that when failure comes, they cannot overcome. Andyan ba kayo? So what defines us? Kaya nga, must we wait for things
come our way so that we can be defined, or we simply have God tell us who we are and what we are. Hindi natin binabase sa mundong ito kung ano tayo bilang Eklesiya. Walang, kahit gumrabe ka pa sa UP cannot define what the church is and what we should be and what we should do. Amen? Amen. No political party can define that. No business enterprise can tell us who we and what we are. It's only God's word. So, kung wala tayong problema dyan, then we can do what we should do. And sometimes, we cannot do what we should do kasi hindi namin nakikita ang ginagawa ng iba yun. Di ba? Marami na nangyari yan. Okay? At alam niyo, nung tinanggal ko yung schedule, kasi nakalagay ko sa worship service, church service, tinanggal ko na yun eh. Anong tinanggal ko? Coming together. This is the schedule when the ecclesia and the members come together. Ano ba? Kailan ba tayo nalilingkod sa Panginoon? Nalilingkod ba tayo sa Panginoon? Kapag linggo lang? Are we a church? Are you a Central Bible Baptist Church only on Sundays? Isa magulo eh. No? Di tuwa-tuwa yung pamilya. Ano sila? Linggo. Tuwa-tuwa. Pati yung anak nilang maliit. Ma? Lunes dumating, ma? Punta tayo sa church ngayon. Sabi ng nanay niya, anak, hindi pwede. Bakit? Walang church ngayon. Ay, walang church ngayon? Bakit? Lunes eh. Sige. Kinabukasan Tuesday. Sabi na naman, ma, punta tayo sa church ngayon. Ay, anak, hindi pwede. Eh, bakit na naman? Walang church ngayon Tuesday. Nag-iisip din ba? Kung walang church pag Lunes at Martes. Kinabukasan Wednesday. Ma, punta tayo sa church. O sige, mamaya may church. Mamaya gabi may church. Kaya dyan pa lang. Mamaya gabi magkakaroon ng church. O, Thursday na naman. Friday. Kaya yung utak ng bata, ang nakagis na, meron ng church pag Linggo at Wednesday. Kaninong kaguluhan yun? It is a schedule. Kaya ang tanong ko, do we cease to be a church when we are not gathered together? No, we are a church, and you are a Central Bible Baptist Church 24/7. Amen. Amen? Amen. Pero nakaraang June, nagkaroon ng parada, di ba, sa Luneta? Di ba? Kaya ano sa pira doon? Ang bira. Yung mga F-35 ng Pilipinas, di ba? Mga F-35. Ano ba tayo? Dito, ora yung bike. Bili pa dyan! Bili ka ba? Hindi, parada bukas. O sige. Alam niyo na maliit kami. Palagi kami dinadala niya tatay sa Luneta. No? Palagi mayroong parada sa Luneta kapag June 12. Paparado. Tuwa-tuwa ako kasi tuwa-tuwa ako sa mga uniform eh. Sabi ni tatay, yan ang mga sundalo natin. Oo, yun. Tapos napasya uli kami. Doon sa scooter ni tatay, punta kami na Luneta. Eh, walang parada. Sabi ko kay tatay, tay, wala na tayo mga sundalo eh. Sabi ni tatay, hindi, may mga sundalo tayo. Tay, wala sila dito eh. Wala tayong sundalo. Baka may gira, matalo tayo. Hindi, anak, hindi pwedeng wala tayong mga sundalo. Eh, ba't wala sila dito? Kasi wala namang parada. Oh, so kung walang parada, nasan sila? Nandun sila sa kanilang mga sariling mga misyon. Hindi tayo pwedeng mawala ng Armed Forces of the Philippines. Tumalim sa utak ko yun. Andiyan ba kayo? Amen. So tayo nasaan sila? Meron silang sarili-sariling misyon. Kahit walang parada. So pag doon pala, nagpaparada lang tayo. Oh, we present ourselves to God. Ito kami. Hindi kami absent. Di ba?
Nagpapatuloy po kami. Doing the Father's business. Andiyan ba kayo? Amen. But you do not cease to exist kapag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Amen. Kaya kinakailangan, alam natin kung ano tayo, at alam natin kung ano ang dapat natin gawin kahit hindi kami nandito. Amen. Because you continue what you are, as Central Bible Baptist Churches. Amen. Kahit nasa trabaho kayo, o kayo nasa eskwelahan kayo, nasa bahay kayo. Amen? Amen. Because what God as churches, we stand for how we serve God 24/7. Amen. Yan ang sinasabi ko. Hindi lang naman gawain ito ng mga pastor at pamilya niya. Gawain mo lahat ito. Yes, sir. That's the Father's business. Diba? Ano ba nangyari na pastor lang ang gumagawa ng ministry? Sino ang pastor ng Thessalonica? Yung church doon. Sino ang pastor ng Colossae? Sino ang pastor ng Ephesus? Sino ang pastor ng Smyrna, ng Pergamos? Sino ang pastor ng mga yan? Hindi naman sinabi. Pero alam natin, lahat ay miyembro nun. And when the Lord Jesus Christ wrote letters to them in the book of Revelation, you know, yung sulat na yan ay addressed to them, the whole of them. Oh. Wala pa ako sa mensahe ko. Amen. Oh, puntahan natin yung Philippians. Yung church sa Philippi. Yung ecclesia sa Philippi. Huwag yung tatawagin Philippine. Kasi double P. Ang tinatawag niya ba Philippines? Hindi naman eh. Philippines. Kaya Philippine. Oo nga. To die. Okay. Ano sabi nito? Philippians 2:12-16. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. You do the Father's business. Kaysa ako'y naririyan o wala yan. Eh, ang ganda kayo, di ba? Sabi mo, as ye have always obeyed. Amen. You have been doing the Father's business. All from when you started. Isn't that a beautiful thing? Yes, sir. Kasi may sakit kayo, mahina kayo, tumanda na kayo, pumuti na ang buhok ninyo. We should still do the Father's business. Amen. Kung sasabihin sa akin, kung may edad ka na, wala ka nang pwedeng gawin. Amen? Yeah. Kaya doon sa Tatalon, I taught our people there na lahat ng kaya mong gawin ay pwede mong gawin para sa Panginoon at maging platform niya ng ministry. Amen? Amen. Lahat ng kabuhayan natin, business natin, discipline natin, okay? Edukasyon natin, pwede maging platform ng ministry. And therein, we do the Father's business. Right. Ay, kaya ito, tuwa ako eh. O, sipin mo, ganda ng building ninyo, ganyan. Abi, pabayaan mo yan, mabubulok to. Tama? Pag hindi mo rin sa kaso ganito na yan, magkakaroon ng agiw yan. So, kailangan may babante na. Ministry yun. Tama? O. Kaya, ano pa nga nung babae kami nagpunta ng kape? Masarap yung kape eh. Sino ba yun? Yung makasalamin? Wela. Ha? Wela. Wela! Salamat, Wela. Oo, pwede ka magpunta ng kape ulit mamaya. But now much more in my absence. Ang sinasabi ni Paul, hindi na kailangan nandiyan ako. Amen. Because if you are to do the Father's business, hindi kayo pakitang tao. Right. You do it even more kapag wala ako. Ayun ang lumaliwanag, di ba? Okay.
Work out your own salvation. Hindi ito kaligtasan mula sa kapahamakan. Kaligtasan ito natin sa mga bagay na humahatak sa atin pababa. Amen. Kaligtasan yan sa maling isip. Kaligtasan yan sa maling gawa. Okay? Kaligtasan yan sa mga angal natin. Okay? Sa mga petty na mga issues natin. Amen? Amen. Alam mo tayo, ganyan tayo mga tao. Lahat tayo may hatak ng laman. Kung sabihin sa akin, wala kang hatak ng laman. Tama? Kaya tinetemper natin yung laman natin. You see? Pabihira eh. Ako diabetic ako. I'm all, ano ba? I am 27 years diabetic. May oral ako, naka-insulin ako. Pero, laman ang buhay ko. Ginagamit ko yun para makaahon ako sa hatak ng kahinaan. O, di ba? Eh, yung mga hindi naniniwala sa gamot galing sa doktor, eh, bahala kayo sa buhay niyo. Pero ako, kailangan ko yun eh. At nakatutulong yun para maging normal yung buhay ko. Sa pagkabiyaya din naman, para sa kanila yun, na sila yung makapag-minister sa mga tao. At duwalhati ng Panginoon. Eh, alam niyo doon sa Tatalon, yung ating mga doktor doon, naka-organize yun. Lahat ng mga medical practitioners ng pandemya. Di siyempre lahat ng tao nasa bahay na, walang lalabas, nagkakasakit. Anong ginawa ko? Lahat ng mga doktor, lahat ng mga dentista, lahat ng mga pharmacists, lahat ng mga medical technologists, mga pharmacists, ng mga nurses, inorganize ko yan. Binuo ko as Lighthouse Watch. Ano yung watch? Workers assisting, treating COVID in the home. Oh. So, ibig sabihin, yung mga nasa bahay, kung nagkasakit sila, tatawag lang sila, pagkatapos i-intervention ng nurse, sasabihin kung ano, rilistahan sila, yan ang bibilhin. Kung wala kang mabilin, yung mga marunong magbisikleta, magmotor, magdi-deliver ng gamot. Pati oxygen, di-deliver. Alam mo yan, di ba? Oh. Eh, yung church doon sa Tayabas, Quezon. Sino bang pastor na doon? Si mamaya maalala ko. 7 sa kanila, magmula sa pastor, nagkasakit ng COVID. Tayabas, Quezon. Okay? May mga na-depress. May namatay pa. Nung malaman namin, sabi ko, lahat yan. Tingnan, kunin, kaya. Pinasikaso namin. Pinasikaso ng mga medical practitioners. Never in our lifetime na na-realize na pwede ba nang gawin ministry. Kita nyo, nakakapot sila. Pinag-preach ako dun sa Tayabas. Dante Narzabal. Pinag-preach ako, pagbihira. Nagtayuan lahat ng isipin mo. Oh, i-appreciate natin si Pastor R.A. kasi pinasikaso nila tayo. 7 sa kanila. Nagtayuan lahat, pagbihira. O ngayon, magpasalamat tayo sa kanila. Pagbihira, nakulo yung sasakyan ko. Lahat. Mabuti kung grocery. Hindi, puro prutas. Lahat. Pagbihira. Saan ka ba nang galing na? Ganun eh. Eh, meron pa doon sa Italy. Totally, alam niyo, we minister to 700 patients during the pandemic. Nagkaroon kami ng conference ng mga pastors. Nag-iiyak ng mga pastors. Pwede pa lang gawin ministry ito. Alam niyo, bakit pastor lang ang maaari maglingkod? Amen. Bakit ang pwede natin gawin dito? Aawit lang tayo, uuwi na. I mean, if we are a true church of the Lord Jesus Christ, we remain to be a church 7 days a week, and for whatever our disciplines are, training, education, gawin natin platform ng ministry. Amen. Yes, sir. Amen? Kaya work out your own salvation. Yung paghamok natin as we minister to, with fear and trembling. Ano yung fear and trembling? Na kapag hindi mo ginawa, abay mahiya ka sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin niya.
is God which worketh in you. Sapagkat ang Diyos ang siyang kumikilos sa inyo, both to will and to do, upang gustuhin nyo at gawin nyo. To will, sapagkat sino ba sa atin ang gusto nito? Abi, kung malaman ang pakilinggan natin, yung laman, ayaw eh. Ang hatak ng laman, magpahinga. Ang hatak ng laman, matulog. Right. Tama? Ang hatak ng laman, mabulok. Tama, no? Mabulok. Yun ang hatak ng laman. Ang hatak ng laman, kumulubot. Tama? Tama, no? Correct. Pero pati magpapakulubot, hindi gawin natin. Amen? Alam niyo, kung ipagmalaki na kayo, successful kayo sa mundong ito, lahat ng binibigay sa atin ng mundo nabubulok. Amen. Amen. Lahat na ng gagaling sa mundo, pati edukasyon, nabubulok yan. Right. Kahit lahat ng certificate mo, diploma mo, ilagay mo dyan sa dinding. Pati death certificate, ilagay mo sa dinding. Oh. Eh sabi ko nga kanina, si Muhammad Ali, dami niyang trophy. Ano sabi niya, matanda na siya, lahat ng trophy ko, bulok na. So, anong sense ng pagiging champion ka? Di ba? Anong sense ng pagiging the greatest? Kaya hindi natin pinagmamalaki na kuha natin sa mundo. Ang ating tinatayo ang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Na eternal ang sinibigay. Okay? Do all things without murmurings and disputings. Alam niyo, luma na yung problema ng ganyan. Luma na yan. Hindi na bago yan. Luma na yung tatalo-talo. Okay? Kaya, doon sa 15, that ye may be. Alam niyo, ito. That ye may be. Porque ang pinag-uusapan natin, kung ano tayo at sino tayo. Di that ye may be. Tama? Tayo. Hindi lang central. Kasama na lahat ang mga churches na represented dito. Amen? Okay. Ano raw? Blameless. Harmless. The sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation. Ito bang 13 perverse and crooked place dito? Hindi naman nawawala yun. Tama? Oo. Ang kaisipan ng tao dito, gamitin. Kaya kinakailangan silang abutin eh. Pero kayo at tayo, among whom ye shine as lighthouse. Isipin mo. No? In the world. Okay? Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Amen. Itong Philippine, napakaganda ng testimony nito. Kasi mo, yan ang lugar kung saan pumunta sila Paul, si Silas, kasama yung mga team niya. Doon sila kinulong. Abay, hindi mo kinulong. Dungeon pa. Yung inner prison pa. Okay? Pero kahit dumaan sila sa ganung pangyayari, hindi sila natinag. Eh kung kailan isipin ko walang ilaw, nasa dilim, nakakulong, yung kanilang mga kamay, hindi lang chain, but stocks. Doon pa sila umawit. Diba? Kaya nung pandemic, inaawit namin yun eh. God wants you to sing. Diba? Ano ba God wants you to sing? Narinig yun ba yan? Dinulot namin ang ako yun. God wants you to sing. Anyway. So, tingnan natin itong sinabi nito. Himayin natin, ha? Magsisimula na ako mag-preach. Amen. Yea, and I have been offered upon the sacrifice and service, I joy and rejoice with you. So, like the Apostle Paul, every pastor should have the following desire for the people in his ministry. Lahat tayo. Ako, kayo mga Korean brothers.
Kayo mga nanggaling dito mga pastor. No? Ito ay gawin natin para ang lahat ng ating mga membro down the line ay hindi magkaroon ng problema sa identity. Diba? Amen. Amen. Ako talagang, sabi ko kung ikaw ay merong DNA ng Lighthouse, I need you to prove that you are. Kasi hindi naman tayo mamulit ka sa mga ito. Okay? This is it. There is no other. You see? Anyway, sabi niya, pag ako naman ay magalak ako sa araw ng ating Panginoon that I have not run in vain, neither labor in vain. 30 years ago, I left the electronics industry. 30 years ago. Hindi naman bagay na ang sweldo ko mga araw na nasa industriya ako eh. Listen, noong araw ang sweldo ko, no, isipin mo, umalis ako sa industriya 90s. Naalala ko noong araw kapag Pasko, meron akong 13, 14, 15 na. Kaya kung December, kaya yung makukuha kong 250,000. Ganun kalaki. Every quarter ng araw, labas ako ng Pilipinas. Kaya naikot ko na yung Southeast Asia, sa aming magkakapatid, basta nakaikot ako sa kanila eh. Sa Europa. Kaya alam ko yung mga teknolohiya. Okay? I knew technology. I knew developments. Kami yung nag-introduce sa Pilipinas ng CD. Okay? Hawak namin yung Kenwood ng araw eh. Pero hindi ako sa consumer. I'm into all others. You know, broadcast. Na nagsimula yung Sky Cable, kami naglatag ng fiber optic na mula Alabang hanggang Tandansora, 25 kilometers. So alam ko yung ginagawa namin. Ako yung Mr. Icon nung araw, yung mga radyo na Icon. Icon. No? Sino nagra-radyo? Oh. Dinagamit ng polis. Isipin mo nung araw, doon sa Krame, PCINT pa yan. Isang PO, 109 million. Magkano yung nung araw? Kaya ang tingin nila sa akin, ito si RA, si Sir RA. Okay na yan, talagang estable. Na nagsimula ang Globe, ang Smart, mga barkada ko yun naman yan eh. Yung nagsimula ng Smart, dalawang tao yan, si Doy Bea at si Dave Fernando. Si Dave Fernando, professor ko yan ng college. Nung lumaki yung Smart, pinagbili niya na yung shares niya. Oh. Tapos pumupunta sa amin si Dave sa opisina ko. Sabi ko, Dave, professor ko, pero parang kaedad ko lang. Dave, balita ko bumili ka ako ng island sa Boracay. Oo. At yung bahay mo, 40 million. Magkano yung 40 million ng araw? Oo nga, RA, sabi niya, pero ano yung gagawin ko? Pamilya ko nga, hindi ko makikita eh. Hindi malaking bahay. Dumating yung Ondoy. 2009. Diba? Untoy 2009. Pumasok yung patay niya, kasama siya patay. And don't tell me I do not know what I'm saying. I left the industry after all the promises there. Anong sabi nila? May pera pa sa may pera pa sa siya. Sabi ko, meron, malaki. Ano yung laman sa langit? Amen. By God's grace, iniwanan ko yan. May mga pastor ko, yayayain pa ako ng business. Ano gagawin ko? I don't care. We will do the work of God. Amen. Amen? Amen. Now, so, you're looking at me. I am flesh and blood here. And I'm telling this to you because that's my experience in that.
Bakit tatago sa inyo? You see? Ano ginagawa? Tinutulungan ako sa kanila. Pinakiusapan ako ng alumni ng PLM. Bishop, pwede ba ikaw may presidente namin? Can you imagine a Baptist minister, presidente ng alumni? Ibig sabihin, the respect is there. But they all understand that my being there is part of who and what I am. Amen. You see? At ganun din naman. We would like to see, I go with the Apostle Paul, that I may rejoice in the day of Christ. Gusto mo ba na, natatanda na naman kayo eh. Gusto mo ba na tumanda ka ng lahat pagkatapos itong mga nandito walang alam? Who read your Bible, pray every day. Siyempre mo, tagal-tagal mo na rin yun, hindi ka pa marunong mag-witness. Amen. Ang ano mo lang na memory verse, Jesus wept. Ano ba yan? O, di ba? Amen. Hindi ko kayo pinahihiya. I'm just being ridiculous. Kasi I take you as my own family. Amen. Amen. Kung hindi kayo parang bahagi na ba? O, di ba? Tapusin ko na ito, mag-forward na kayo. Hindi naman gano'n. Okay. Okay. That ye may be, ano yung una? Blameless. Harmless. Without rebuke. O yan, blameless muna. Anong ibig sabihin ng blameless? Ha? Anong ibig sabihin ng blameless? Ayun yung unang punto. Siguro, lagyan natin, faultless, inculpable sa English. Ibig sabihin sa Tagalog, hindi tayo nasisisi. Tama? Meron ako ang klase ng araw, high school kami. No? Pag may problema sa klase, lahat dapat siya ang sisihin. Kasi yung mukha niya, mukhang dapat sisihin talaga. Pero alam niyo, may nangyayari sa mga pamilya natin, may nangyayari sa mga relationships, may nangyayari sa business, sa kabuhayan, na naghahanap tayo ng masisisi. Right. Tama? Sa lipunan natin, sa gobyerno, may nangyayaring corruption, may nangyayari kung mga kung ano-ano, at palagi naghahanap tayo ng masisisi. Correct? Right. Ang huwag sabihin na hindi ganyan ang ugali natin. Pero yung bagay na kinakailangan, meron tayong gawin at maging very proactive tayo bilang central, bilang lighthouse. Para sa lipunan, hindi na kayo question, nandiyan pa naman kayo? Wala kayong ginagawa. Tama? Amen. Ha? Yes, sir. Ano ba? Kinakailangan ng politiko tayo para ganyan? No? Ibig sabihin, ang mga churches natin ay dapat may ganun testimony. Amen. Ang araw, nung pumunta ang lighthouse sa Tatalon, alam niyo kung ano yung Tatalon? Ha? Alam niyo, nung araw, yan ang baseko ng Quezon City. Tapunan niya ng basura at ang patay. Matindi ang Tatalon ng araw. Yung mga taxi ng araw, pag sinabi mo, o doon ako sa Tatalon, ibababa ko lang sa kanto. Ay, ayun ko na kayo. Ibababa na lang kayo. Ganun ang Tatalon ng araw. Okay? Pero alam niyo, tignan mo rin sa Tatalon. Nandun ang lighthouse. Ginagala. Amen. Sabi sa akin yung bagong barangay chairman. Sabi, Bishop, huwag mo lang po kung tatabong, tatalo ako. Tatabong ako. Hindi lang tatabong ako. Trabaho niya na yan.
Eh lalo, meron tayo doon wellness program, the Great Lighthouse Foundation. Eh, malaking bagay. Pati tuloy, yung nangangailangan ng dugo, alam niyo ba yung foundation ng Lighthouse? Meron tayong bloodletting every quarter. Okay? Nakakatulong tayo sa mga nangangailangan ng dugo. Dugo? Oo, may blood bank tayo. Oh, meron tayong paanakan doon. Hindi pa. Oo. Meron tayong mga butika. TGP. Para kung kailangan mo ng murang gamot, pwede doon. Driver pala kayo, pastor. Ang ginawa lang natin, yung ating ministry is from womb to tomb. Womb to tomb. Oh, isipin mo ha, meron tayong pamilya. Pastor, gusto namin magsimula ng flower shop. Maliit ang mga araw. Pwede mo gamitin namin yung pangalang Lighthouse. Pwede naman. Ano gusto mo yung Lighthouse Blooms? Ayun, sikat na sila. Kaya pag may patay, ako may pinakamagandang. Sige, mamatay kayo. From womb to tomb. Diba? So yun, ibig sabihin, hindi masisisi. Kung ano magandang nangyayari, andyan ang Lighthouse. Binaha tayo doon. Sipin mo, binaha. Biktima ang mismong Lighthouse. Pero after several days, tayo nagbibigay ng tulong. Amen. Hindi tayo nasisisi. Pati eskwelahan natin. Oh, sabi ko, marami ditong tambay. Okay? Ayaw ko na hindi nag-aari yung mga yan. Meron tayong Lighthouse Outreach for Community Kids. Meron tayong basketball court. Sige, mag-basketball clinic kayo. At lahat yan, tingin sa Panginoon, turuan mag-basketball, hanggang kahit mag-basketball sila, natututo sila, hindi na mumura. Ayun, maganda. Oh, so, tuloy-tuloy na yung engagement. Tapos sabi ko, wag lang basketball, volleyball naman. Pastor, ano ka nagbabalibol dito? Hindi pala eh. Magbalibol sila. Nagtitili. Okay lang yan. Basta may Bible study sila. O di tayo nasisisi ba naging walda sa buhay nila? Amen. Tama? Right. Sapagkat ina-arrange natin ang ministry natin. O halimbawa, sabi ko, kayo mga nag-aaral, ayoko na dito na merong mag-aaral dito na bugok sa physics, sa chemistry, sa science, bagsak. Ayoko niya. Sabi, never ka ng Lighthouse, bagsak ka sa subject mo yan. Kaya kayo magagaling, kayo mga graduate na, turuan, i-tutor mo sila. Ano discipleship? Turuan nyo, i-build up nyo. Ayun, kaya natuturuan sila. Hello? Amen. Magagaling lang kayo pag nandito, aawit-awit ka pa. Pagdating sa eskwela, namumugla ka. Tama, no? Kaya meron tayo doon, baccalaureate. Every year, kasama sila doon, baccalaureate, yung mga graduate, nagte-testimony sila. Kaya tuwa-tuwa yung mga graduates eh. Binibigyan sila ng parangal, ng award. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng area ng discipline. Lighthouse Cafe. Kaya gusto ko na kape, may Lighthouse Cafe. Ngayon, meron ng bago doon sa Tomas, Batangas. Ako, sabi ko sa inyo, ang ganda. Amen. Diba? Anong gusto mo? Service ministry yan. Kaya, marunong kang magbarista, marunong kang gumawa ng pasta, marunong kang gumawa ng lahat. Di paglingkod mo yun. Amen. Amen. Kasi naman hindi natin ginagawa. Kasi naman yung church namin, mga ganun lang. Di mo na gawin ganun. Faultless, inculpable. Give none offense, neither to the Jews nor to the Gentiles, nor to the church of God,
Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Amen? Amen. Gusto tayo sa blameless. Ano susunod? Harmless. Harmless. Ano ibig sabihin ng harmless? Anong palagay mo ibig sabihin ng harmless? Sabi ng isang, oy, nakita ko kayo, may kasama kang lalaki, harmless yun. Hindi pala ibig sabihin ng harmless. Pwede ba na ang ibig sabihin ng harmless? No side effect. Di ba ang side effect? Parang sa gamot. Sa gamot. Diba? Oh. Pag ang gamot may side effect, di ba? Masakit ang ngipin ko. Ay, wala ka nito. Sige na, wala na yung sakit ng ngipin. Ano naman ang meron yun? May komplikasyon ako sa puso. Di ba? Yun ang side effect. Gusto mo na ang gamot, walang side effect. Ang Christianity, walang side effect. Amen. Amen. Tuwa-tuwa ka. Naku, magandang makakilala ito. Talagang mahusay naman ng kalataya. Nagdala, kapatid! After 3 months, ayaw ng pansinin. Bakit ano nangyari? Naku, yung tao niya, kailan ko nakilala, napulo ka ng utang. Yan ang side effect niyan. Di ba? Nandiyan ba kayo? Kinakailangan, if we will be harmless, wala tayong side effect. Right. Sige. Okay? Alam niyo, ini-interview ako doon sa DCAS na isang araw. Ang subject namin, gambling. Gambling. Isabog. Meron pa ngayon yung mga dinadownload ng mga app. Lahat-lahat. Ako, sabi ko, tapos ano mo doon sa Gcash mo, pambili mo ka. Ganun pala naman yan. Ano side effect mo? Pag nagkaroon na ng kaibigan, yayakarin ka ba? Kinakailangan tayo, bilang naman ng palataya, malinis tayo, walang side effect. Amen. Yung hindi magsisisi yung nakilala natin, nakilala tayo. Okay? Receive us. We have wronged no man. We have corrupted no man. We have defrauded no man. Diba? Sipin mo, andun ako sa opisina nung araw. Ang sekretaryo ko nung araw si Sherry Ann. Sabi din niya Sherry Ann, Pastor, meron po na sa telepono, gusto na po kami makakausap. Anong pangalan? Ayaw ko sabihin yung pangalan niya. Hindi pwede yun. Paano makakausapin? Pero kailangan ko kayo makakausap. Ano ang klase? Babae. Ako, delikado tayo niya. Pero talagang importante po. Halika, dyan pa lang, kakausapin ko para narinig yung pinag-uusapan natin. Okay. Hello, magandang hapon po. Ito po si Pastor Ruben Abante. Ano may pag-ibig ko sa inyo? Pastor! Ang ganyan. Ikaw na po ba si Pastor Ruben Abante? Opo, ako na mismo. Pastor, bayaran mo yung utang ng membro mo! Teka. Ikaw ang utang niya, ba't ako magbabayad? Ikaw ang tuturo sa kanya, di ba? Di ba, pangit na side effect yun? Kung sabihin, hindi ko alam yung mga problema. Pinababayaan yung utang ng miyembro niya. Kayo, palagi yung pinapakinggan eh. O kaya, magpipis ko sa mga utang. For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile.
Amen? Amen. Oh. Kaya minsan ang mga preachings natin, kailangan on the dot. Mismo. Amen. Yes, sir. Hindi sa takot. Amen? Kasi malaki mo opening yan. Ano? Diba? Okay? Next. Blameless. Harmless. Naintindihan niyo na? Amen. Oh. Unahin natin without rebuke. Anong ibig sabihin ng without rebuke? Pag ni-review ka, no? Kung bali, pag ni-review ka, parang talagang pinahiya ka, di ba? Without review. Ano yung ibig sabihin ng without review? Tahimik nyo. Pwede kaya na ang meaning niyan ay flawless. Tignan niyo yung mga balat nila, flawless ba? Mga balat nila, ano ba kayo balat na flawless? Which is porcelana. Ang ibig sabihin ng flawless, wala kang kapitasan sa mukha mo, sa balat mo. Correct? Ang tao kasi, masyadong mapintasin tayo sa isang kapintasan. Halimbawa, may papel ako. Halimbawa, meron akong papel. Yung bond paper na puti. Tapos, kumuha ako ng pentel pen, naglagay ako ng isang dot sa gitna na itim. Tapos, kukunin ko yung papel. Tatanungin ko, ano ang nakikita niyo? Ano sagot niyo? Ano sagot niyo? Ang sasabihin mo, nakakakita po kami ng itim na tulo. Correct? Itim na dot. Walang magsasabi na nakakakita po kami ng puting bond paper na merong itim na dot sa gitna. Tama? Kaya ang kapintasan, hayag na hayag pag nakikita. Correct? Amen. Kaya alam nyo, ganun tayo ng araw eh. Ewan ko bakit panahon namin, mga bully at tao eh. Siyempre ko yung mga class ko, tao sa akin, mata. Mata! Hindi kayo, mata! Meron kami yung klase ng araw, laki ng ilong. Tao sa akin, ilong! Ilong! Tapos meron kami ang klase ng araw, yung kanyang ulo, parang flat dito, pinag-flat. Tapos ang laki ng tenga. Ang tawag sa akin, Frankenstein! Oy, Frankenstein! Para bang, ang nakikita lang natin yung depekto ng tao. At yun na yun. Kaya, nakikilala tayo sa depekto natin. Tama? Amen. Kaya ang sabi ng Bible, huwag tayo ganyan. Pag-ingatan natin na makitaan tayo ng review ng kapintasan. Amen. Amen? Ha? Minsan ang kapintasan natin, nakakita ba kayo ng tao na lahat alam? Hindi ka lahat alam. All-knowing. Pag-hira. Pag may magsasalita, siya lang nagsasalita, lahat alam eh. Kahit hindi ako, galing na galing sa kanya. Tao pa yung kasama niya, lahat alam eh. Kahirap eh, siya lang pinakapagaling eh. Bigyan mo na. Minsan sabi, halika rito, lahat alam mo eh, di ba? Ano ang tawag doon sa, yung bang dumi ng hayop na, yung nasa gitna ng kalye, yung parang cake. Ay, dumi yan ang ng kalabaw. Gano'n? Ano yung ang dumi ng hayop, yung mga butil-butil. Ang dumi ng kambing yan. Yung halimbawa, oo, gano'n. Dumi ng ibog niya, ipot. Magmula dito hanggang dun sa kabilang ibayo, ilang distansya. Hindi ko alam na. Pang ipot ka lang, gano'n. Pero na yung kapitasan niya eh. Hindi ba siya hindi tumatawa? Ewan ko ba? Siguro meron kayo tatawa. No?
Pero yun ang sinasabi ni Paul eh. Bilang mga churches, huwag tayong maging kilala sa kapintasan natin. Tama? Eh lalo pa, yung kinento ko kanina, pag ginawa kayo dyan sa kapitbahay, lahat ng testimony nung central, magiging gano'n eh. Amen? Amen. So, kaya pag-iingatan natin. So let us be blameless, harmless, without fear. Amen? Lahat tayo. Marunong ka na mag-solving. Palagi ka namang galit. Lahat inaaway mo. Hindi ba yun? Andiyan pa kayo? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Alam niyo, ito ang naghuhugas sa atin. Each time we hear a message, like this one, cleansing natin yan. Bakit water by the word? Kasi every time we listen to messages like this, parang tayong nagsashower. Diba? Paano ka ba nagsashower? Binubuksan mo yung shower. Shhh! Minsan, pito-plate pa. Kung mainit, malamig, diba? O may shower. Shhh! Ang lakas! Tapos ang gagawin mo. Kumunin mo na yung tuwalya, tapos ka na. Kaya ba ginagawa mo? Hindi. Iniilalim mo yung sarili mo doon sa shower mismo. Tama? Tapos kukuha ka ng panghilod, dimpo siguro, o kaya bato. Meron bang naghihilod ng bato ngayon? Pero ang iniilalim mo yung sarili mo doon sa shower. Kailangan ganyan ang preaching. Pag nakikinig tayo ng preaching, iniilalim natin ang buong sarili natin. Hindi na kung ito, kamay ko lang yan. Hindi buo! The reason why the word of God is a cleansing power. Hindi ko siya basta sige, Pastor. Amen, amen, para sa kanila yan. Para sa kanila. Diba? Hindi naman natin maaalis ng mga kanyang mga miyembro eh. Para yung kwento ng isang pastor, yung lahat ng miyembro, galit na galit sa isang miyembro. Kasi yung isang miyembro niya, napaka-self-righteous. Yung isa kanina, lahat all-knowing. Ito talaga, lahat, walang kapintasan, lahat ng mali nasa iba eh. Sabi ni, nag-preach yung pastor eh. Ano kapatid? Kumusta ang preaching? Pastor, kailangan yung preaching mo. Eh, siyempre, nakaka-complain yun eh. Siyempre mo, wala siya. Lahat ng, nasa iba eh. Kaya, nag-usap-usap yung mga membro. Kaya, may preaching si Pastor, maganda eh. Mag-absent tayo. Para siya lang nandun. Eh, kung natin gagawin niya, kaya, sipin mo, ang pumunta 5. Tapos yung membro niya, nag-preaching, Pastor, parang pumunta yung auditorium, 5 lang sila eh. Pagbaba niya, pagkatapos, kapatid ko mo sa preaching, Pastor, talaga, ang kagaya ng preaching mo, sana nandito sila. Malalis. Nag-uusap yung 4. Wala tayong maganda para sila lang pumunta. Nag-preach yung pastor ulit. Ang parang tulog-tulog yung auditorium. Dynamic. Pagkatapos ng preaching yan, baba, nagkamaya sila. Pastor, wala lang sila dito, Pastor. Sabi, wala lang sila. Dapat narinig nila yung preaching mo. Hirap po eh. Minsan ganun eh. O, pwede bang iilalim natin lahat ang ating mga sarili? Okay? Amen ka lang, amen. Ito lang, amen. Para sa katabi mo. That ye may be not just blameless, harmless, without evil. Makikita niyo ba yan? That ye may be the sons of God.
Ibig sabihin, ang sinasabi ni Paul, magkaroon kayo ng pruweba na kayo na ay tunay na anak ng Diyos. Amen. Kasi isipin mo, sinulat ni Paul yan sa mga taga-Philippine, church na yun eh. Di ba church yun? Tapos ang sasabihin niya, that ye may be the sons of God. Ano ba yung tapos sila paligtas? Hindi. Ligtas na sila eh. Kanya nga lang dapat bilang eklesiya, magpakita sila ng pruweba na sila na ay totoong mga anak ng Diyos. Amen. Sinasabi mo anak ng Diyos. Yung kilos mo naman anak ng Diablo. Hindi pwede yun. Agad na anong pruweba nila anak kayo ng Diyos? So, yung blameless and harmless without you. Ano bang, pwede namang trying yun eh. Pero yung what you are, hindi mo pwede itago yun eh. Yes, sir. Hindi niyo makakapatid yan. May wangis yun, di ba? Yung tumayo kanina rito. Sabi ko, Koreano to, hindi pwede yung magkamali. Oh, di ba? Kahit kami makakapatid. Iba-iba kami ng personality. Si Pastor Benny, iba personality na. Si Pastor Henry, ganun din. Pero mga pinagtabi-tabi ko, magkakapatid eh. Tama, ano? Amen. May prueba. Ano ang prueba natin lahat na tayo anak ng Diyos? Okay. Eh, siyempre, mga kapatid, ano naman sa itsura yun? Wala naman sa make-up yun. Tama? Nasa David ba yun? Eh, sabi naman lang sa natin, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become. Isipin natin lahat, hinahanapan tayo ng mundo ito na tayo nagsasabi, anak ka ng Diyos. Tinanong ko siya, kinuloy. Sabi ko, ikaw ba? Nung araw, tinanong ko si kinuloy. Sabi ko, ikaw ba diti ka? Pero nung araw, hindi pa. Sabi ko, hindi ako diti siya. Ano ba? I am the appointed son of God. Kaya wala yan, sabi ko. Ano wala? Wala yan. Appointed ka lang. Ako, I am the empowered son of God. Ano ba? Empowered ako. Ano yung isipin? Eh, sabi na dyan ng God, that as many as receive him, to them gave me power! Hindi kami power. Hindi ko siya. Wala na siya ngayon. Eh tayo, ano pwede natin na makain ng Diyos? Nasaan? Amen. Diba? Amen. Ano ba uuwi ko sa bahay? Tingnan sa baon mo para maghanap ng prueba. Sige mga kapatid, kinakailangan yung prueba natin hayag. Tama. Dahil mismo ang Diyos hayag. Amen. Ang sabi ng Bala Kasulatan, the heavens declare the glory of God, and the firmament show with His handiwork. Hindi pwede hindi hayag eh. Eh, nasaan ang prueba? Huwag mo sisihin si pastor. Huwag mo sisihin yung magulang mo. Hindi ka naman ginawang anak ng Diyos ng magulang mo. Ikaw yan. Right. Anong kinala mo ng salita ng Diyos sa pagiging anak ng Diyos? Yan ang minsan, yan ang talakay natin. Ang hirap i-explain sa mga tao. I say to you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you and even persecute you, that ye may be the children of your Father. Amen? Hindi pwede hindi hayag eh. Eh, ba't nakikihaludilo ka kung anong ginagawa nila, ginagantihan mo din? What is it in us that make us to be children of God? Claim? Ha? Ano ba? Verbal claim lang ba yan? Eh, tinanong ko na siya eh. So what made us children of God? They? Well, sabi, kailan ka naligtas? O so, kinalaman. Tama? Bottom line, ano ang wangis ng Panginoon sa buhay mo? Ang wangis ni Kristo. Kung wala sa physical, nasaan?
Alam niyo na akong apo. Yung unang-unang apo kong lalaki, si Red. Ganyan lang yan. Ilang taon na ba si Red? Ako. 17 na yata. No? Ang bihira ng pinanganak yung bata ngayon. Hindi mo mapagkakailan na may kinalaman ako. Ang tingnan mo yung bata eh. Sabi ni Rhea, Papa, sila kumukha mo pa. Hindi pwede maikakilala ka mukha mo. Ganon? Oo. Hindi, alam talaga, hindi pwede na ano eh. Eh, si Pastor Benny nga, parang hindi ko mukha eh. Pero ito sa Facebook, ako binumura eh. Kasi kumukha ko. Oh, okay. Oh. Pero tayo, ano ang wangis natin? May prueba ako na siya ako eh. Oo, ayan o. Oh, yan ako na maliit. 3 years old. Tamo sila, 3 years old. Magkamukha ano? Hanggang ngayon, yung semblance ko, nasa kanya eh. O, magaling din kumanta. Okay naman sa science. Kaya anong supply sa akin na yung apo ba? Alam mo paano? Masaya ako. Tama? Right. May pagmamalaki. Nasa kanya yung mangis ko. Kami sabihin nyo hindi ako guwapo. Pero, masaya ako. Ngayon kahit yung ako ko, kung naman yung babae, anak ko eh. Pero ito, kauna-unahan kong ako na lalaki. Masaya ako, iba yung aking saya eh. Mga kapatid, kapag ang langis ni Kristo na sa atin, masaya ang ating Panginoon. Simple lang yan. Hindi na kinakailan yung doktor para maintindihan yan. Kaya hinahanapan tayo. Next, that you may be in the midst. Na kayo nasa gitna. Ibig sabihin, pag nasa gitna tayo, mga kapatid, there is something in us that does the work. With much commitment, with much drive, with diligence, because we are willing to be in the midst. So matatakot ka. Diba? Kaya marami sa atin dito, ayaw natin nasa gitna tayo, gusto nasa gilid. Kasi ang paborito natin, I would brighten the corner where you are. Diba? Ang barko, hindi takot umalakot. Barko siya. Anong sense ng pagiging barko na wala sa salat? Kapag ang barko ay nasa dagat, okay, we expect that. Pero pag ang dagat nasa barko na, delikado yun. Yun ang pinag-iingatan natin. Amen? Amen. Ang prinsipyo na. May congratulations sa inyo. You be a testimony wherever you are. Amen. Okay? Okay ka lang eh, pag may mga kasama kang kapwa, mga ng parte, kung wala. Tama? Pag nagtrabaho mo sa industriya, ano gagawin? You be ready to be a witness in the midst. That's who and what we should be. Amen? I sent you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Ye are the salt of the earth. I mean,
if the salt had lost its savor, anong gamit niya? Kapag nasira ang ating testimony sa kalagitnaan pa kung saan tayo nandoon, ano use natin? Wala na. We're good for nothing. Ano natin yan? Kaya ngayon pala patakain natin ang ating sarili. Amen? Because God hath not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony. Amen. That is what we should be, and how we should be. Then, shine as light. Amen? Alam niyo doon sa Tagalog, ang isang hindi ko pwedeng tanggapin, kapag nakakakita ako ng pundidong pumilya. Para sa akin, walang karapatan ang pundidong pumilya sa kisali. Ako nagagalit ako niya. Okay, hindi niyo ba nakikita pundidong pumilya? Palitan! Opo. Hindi ko pinatago, nagalit ako. Kaya ingat na ingat sila na ako makadiskubre ng pundidong bumbilya. Minsan may mga bumbilya na ganyan, pero akala na Christmas light siya. Ayoko din nun. Kapag ilaw ka, ilaw ka. Ilaw ka eh. Amen. Tama? Kaya kailangan ng mundo ito, liwanag. Liwanag ni Christmas, liwanag na kay Kristo. Amen? No. So shine as lights. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Amen. Yes, Alam sir. yan eh. Kung makikita ng Tagaytay, tingnan mo yung mga mababang mga syudad sa gabi. Hindi mo maikakailan mga syudad yun. Hindi mo tatakot. Because you see their lights. Amen? Ang dami pwedeng kunin ng mga mensahe, mga example para sa bagay na ito. Okay? Being filled with the fruits of righteousness. Yun ang iwanan natin, bunga ng katuwiran ni Kristo na nasa atin. Amen? Hindi lang bunga ng soul winning lang, kundi bunga ng kanyang katuwiran na nasa atin. Finally, tapos na, Pastor? Pwede naman. Holding forth the word of life. Yung holding forth ang ganyan. But the word of life in us. Kahit saan tayo na ano na ginagawa na. They are not just the pastors who should have this responsibility. Amen. But they are every member of each of our churches. Yes, sir. Hold forth the word of life. Amen. When we received Christ, we did not receive a principle. We received a person. Okay? And when he received this person, his spirit came to us. And by his spirit, we receive the spirit of grace and we receive the fullness of his grace. And by that grace, salvation came to us and we become saved to the uttermost. Kaya alam niya, tayo sa Lighthouse, King James ginagamit natin. But the best word of God is right in our hearts. Amen. Ibuhay mo. Amen. Ipaglingkod mo. Yes, sir. And we can do that by committing your life to the Lord. Amen. Lord, amen. Aalisin ko na ang identity crisis. I will be yours. I will take all this. I will come. Let's stand and pray.
Dakilang